aming lakbay ay nagsimula sa bahay ng aming kaibigan na si Yui o mas kilala sa tawag naming Bart. Sa Hirona nagsimula ang lahat. Dito namin pinagplanuhan ang aming mahabang biyahe. 3 motor at isang kolong-kolong ang aming sasakyan. Simple lang pero sapat na para sa isang masayang lakbay kasama ang mga kaibigan. Walang engranding van o aircon na kotse, motor lang at tawanan. Matapos kumain, pumunta kami sa gasolinahan upang magpalagay ng gas. Ayaw naming maaberya sa gitna ng daan, kaya sinigurado naming handa ang lahat ng motor. Habang papalayo, ramdam ko ang simoy ng hangin sa aking muka. Ngunit sa bawat lakbay, hindi lahat ay perpekto. Sa gitna ng biyahe, bigla kaming naligaw. Mabuti na lang at may Google Maps na naging gabay namin pabalik sa tamang daan. Nakataligod ka na, hindi na nakikita yung autobots mo eh. Ano? May putik na ako, guys! Ano may daan? Saan ba yung papunta nun? Sarap man na ito gamitin. Walang preno. Ayan na. Matapos ang ilang minutong paikot-ikot at pagtatanong sa mga residente, sa wakas ay nahanap din namin ang tamang daan patungo sa San Raimundo. Kanina pa kami naliligaw, dumadaan sa mga iskinita at masukal na daan na parang walang katapusan. May mga sandaling gusto na namin bumalik, pero mas nanaig ang saya kaysa sa pagod. Okay. Ginawang enduro yun. Nang sa wakas ay marating na namin ang aming destinasyon, ang spooky forest sa San Raimundo, hindi namin inaasahan ang sumalubong sa amin. Baha. Halos ang buong daan ay lubog sa tubig. Hindi kami umatras. Sa halip, ito pa lamang nagsimula ang totoong hamon ng aming paglalakbay. Ang dating tuyo at maaliwalas na daan ay napalitan ng putik at tubig. Ang mga gulong ng aming motor ay halos hindi na umuusad. Habang patuloy kaming naglalakbay, lalo lamang kaming nadudumihan. Pinakamadumi ang kaibigan naming si Bernard. Halos hindi na siya makilala dahil sa kapal ng putik sa kanyang katawan at damit. Tawa lang kami ng tawa habang siya ay tila naging palay ng nakatanim sa putik. Pero sa kabila ng lahat, walang kahit isa sa amin ang nawalan ng gana. Mas lalo pa nga kaming nag-enjoy dahil mas memorable ang ganitong klase ng biyahe kaysa sa perpektong biyahe na walang sabit. Lang po. Mga 5 tanong lang po. Limang tanong. Ano po yung pinaka-paborito niyong gawin dito? Relax. Lang po nalilibot yun. Oo, kasi kaming gwardiya, nagro-ronda kami. Pero pag ganito naman na maputik, siyempre pahinga naman. Tapos ano naman po, may lokal po ba na pagkain dito na masarap yung ano po, parang kakaiba po sa syudad? Bayawak. Bayawak. Kung makahuli kami ng bayawak, yung ginagawa namin pulutan. Oo. Ano pong luto yung madalas yung Adobo. masarap yun, masarap. Bayawak, daga, yun. Kung may mahuli kaming daga, Ahas po. kung mayroon. Kaso takot na yung ahas namin dito eh. Sila pa po yung natakot sa inyo? Oo, kasi kumakain na rin kami ng ahas eh. Takot na sila. Ano naman po yung pinaka nakaka-proud po sa lugar? Ito lang, pasya lang kasi open. Kaya lang, itong problema namin eh, malubak. Mas maputik po. Pag gumawa. Sa tradisyon naman po, kultura, parang may ginagawa po ba kayo dito na nakaiwan? Dito po sa buong lugar niyo, may tradisyon po ba kayo? Pag manaraw, ganun. Ang manaraw namin dyan, kainan dyan. Parang ano po, salo-salo? Oo, interong barangay. Buong barangay pinapakain. Oo, Sama-sama. may manaraw dyan. Amen. Kaya maraming pan lumulusong. Pero pagkain eh. Last na po, ano pong parang tip nyo para po sa mga unang bibisita dito?
linirubili namin sila ng buko. Kapag ano po, pipitas po Pag tayo. napunta dyan at sinasabing, ganda pala itong bukuan. Yun, magbukas na kami ng buko para mabayan namin sila. Ganun lang. Yun lang naman po. Anong pangalan niya tayo? Yun, Miliado. June. Thank you po. Thank you po. Di na tayo pabata, Di may di nahahalata sa mga trip. Unti-unti na tayong nagsasawa, pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. Sa pagbabalik, ako lang ang natiling malinis. Hindi dahil ako ang pinakamaingat, kung hindi dahil ako ang pinakaswerte. Bilang nag-iisang babae sa grupo, hindi nila hinayaan ako ay madumihan. Pinoprotektahan nila ako sa mga bahagi ng kalsadang sobrang putik at sila na mismo ang sumasalo sa hirap ng daan. Habang sila ay tila lumaban sa gyera ng putikan, ako naman ay parang kakasimula pa lang ng biyahe. Sariwa, malinis at aliw na aliw sa hitsura nilang pawisan at punong-puno ng putik. Marami mang aberya ang aming naranasan, mula sa pagkaligaw, baha at putikan, mas nanaig pa rin ang saya. Ang bawat tawanan, sigawan at kwento sa gitna ng hirap ay nagsilbing alaala na dadalhin namin hanggang sa aming pagtanda.